Sa pagsuyod ng mga sundalo sa mga lugar sa Marawi na inabandona ng Maute at Abu Sayyaf, 10 pasaporte ng mga Indonesian ang kanilang nakuha. Inaalam po ngayon kung ang mga Indonesian ay kasama o bihag ng mga terorista. At mula po sa Marawi, nakatutok live at exclusive si Chino Gaston. Chino. Vicky, sa ika-36 na araw ng bakbakan dito sa Marawi City, halos walang pagbabago ang sitwasyon. Patuloy na lumalaban ang Maute Group na nasa sentro pa rin ng lungsod na ito. Samantala, bukod sa patuloy na mga operasyon ng militar, ay unti-unting nakakapasok na rin sila dito sa iilang lugar na iniwan ng bandidong grupo. Mula sa sentro ng bakbakan sa Marawi City na hawak pa rin ng bandidong Maute, nakuha ng mga sundalo ang ilang pasaporte ng mga Indonesian nationals. Nagbigay rin ang kanilang mga Indonesian counterparts ng mga passport pictures ng iba pang Indonesian nationals na pinaniniwala ang nasa Marawi City, kabilang ang isang babae. Nakita raw ang mga passport sa mga gamit na iniwan sa mga kabahayan na dating hawak ng Maute at Abu Sayyaf fighters. Ang inaalam ngayon ng militar kung kasama ng Maute ang mga Indonesian o kung kabilang sila sa mga bihag. Wala po tayong naririnig na report na mga foreigners or Indonesian na kasama po sa hostages. Ang report po natin ay may mga Indonesians, fighters, kasama po sa local terror rescue. Okay. Na nandito ngayon sa main battle area. Ijtima is actually a worldwide affair, so you would have foreign visitors here, foreign participants. So they use it, they exploit it, they took it as opportunity. Probably yes, it could be, it's possible. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Embahada ng Indonesia tungkol dito. Sa pagpapatuloy ng bakbakan dito, may mga patay na nare-recover ang militar. Kanina, 17 bangkay ang na-recover ng mga rescue team sa barangay Gadungan, Marawi City. Sabi ng militar, ito'y mga sibilyan na naging biktima ng Maute o Abu Sayyaf Group. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga bangkay at kung ilan ba dito ay mga dayuhan. 27 sibilyan ang naidalang nasawi mula noong May 23 nang atakihin ng Maute ang Marawi City. Pero ayon sa militar, malamang madagdagan pa ang bilang na ito. We could not include many of these because we have not validated or authenticated many of this information yet. Until such time, we will remain with those numbers. Noong Lunes, sabi ng Joint Task Force Marawi, 2 sa mga nakuhang bangkay ay Middle Eastern looking o mukhang mga Arabo. Mismong gobyerno na ang nagkumpirma na may mga dayuhang terorista ang kasama sa bakbakan dito sa Marawi. May 8 nang kinumpirmang nasawi. Kita naman sa mga larawang ito mula sa mga sundalo sa frontlines ang tindi ng pagkasira ng ilang bahagi ng lungsod. Sira-sira ang mga bahay at karamihan halos di na mapapakinabangan. Nag-collapse na rin ang iba pang gusali at nagkalat sa mga kalsada. Sa litrato namang ito, kita ang 3 umanong Maute o Abu Sayyaf fighters na pinaliligiran ng mga wasak na bahay. Kuha ito sa ibaba ng Islamic Center na nasa sentro ng Marawi. Hindi pa matiyak sa ngayon kung ang nasa litratong ito ay isang bangkay na nakakalat sa kalsada. Dumating dito sa Marawi City kanina si DILG Undersecretary Catalino Cuy. Wala pa raw estimate kung gaano kalaki ang kailangan para muling ibangon ang Marawi sa ngayon. Pero may nakalaan na raw na 10 bilyong piso pang ayuda sa lungsod. Primary purpose ng lakad namin dito sa DILG, siyempre, to see na yung local government is functioning and yung preparation na for the rehabilitation portion. Yung mga assessment sa mga damages on the government infrastructure. Walang fixed date, but I feel it's very soon. Vicky, halos sa buong araw ay narinig natin ang walang tigil na putukan sa pagitan ng mga Maute at ng mga sundalo natin dito sa may downtown Marawi at napansin natin itong 2 airstrikes na isinagawa ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Nakita rin natin na bandang hapon ay gumagamit nitong mga tinatawag na smoke bombs ang mga sundalo para markahan ang kanilang mga target. At ngayong hapon nga, nakita rin natin ang ilang malalakas na pagsabog sa palibot ng ilang moske sa downtown Marawi City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.